Dito naman po mga kaibigan sa issue ng ABS-CBN franchise. Ito matagal na natin posisyon sa simula pa lang patungkol sa prangkisa ng ABS-CBN. Ang sinasabi natin, lahat ng ginagamit nilang issue walang kaugnayan sa paglabag sa mga sa batas ng prangkisa, 'di ba? Una, ang meron lamang kaugnayan doon isang issue. Yung iba wala eh. Halimbawa, yung PDR ano yun eh, corporation issue yun eh. Meaning walang kinalaman yung prangkisa sa corporation issue. Ang may kinalaman yung corporation issue para idulog mo yun sa Securities and Exchange Commission. Ang Securities and Exchange Commission naman, niliwanag na nila, tumistigo pa sila. Sila pa nga nagsasabi. Wala sa amin ng karapatan para sabihin may mali sila eh. Sila nagpapatakbo ng nag-a-administer sa mga corporation, di ba? Supervise na agency ng gobyerno. Pagkatapos, pagdating dun sa tax evasion, wala namang kaso, sabi ng BIR. Pero makulit ang mga mambubutas. Kaya pala, mambubutas ang tawag dyan, naghahanap ng butas. Diba? Ng ibubutas. Yung nakikita nilang butas, malayo. Kasi kung lahat ng butas ang hahanapin mo, pati pag-ihi niya, halimbawa, umihi si Lopez sa karsada, di ba bawal sa batas yun? Ibig mo sabihin, gagamitin mo yun sa kaso ng prangkisa? Ha? May kaugnayan ba sa prangkisa yun? Wala. O ngayon, yung sinasabi nila na issue, patay na rin eh. Ha? Dead on arrival ka agad yung issue na si Lopez daw US citizen, mga kaibigan. Ha? Ano sabi natin? May batas eh. Ang batas natin, pag ang nanay mo, ang tatay mo, pareho, pinanganak, nung ipanganak ka Filipino citizen, abay Pilipino ka. Kahit siyang lupalop ka pa ng mundo, ipinanganak, Pilipino ka. Ha? Yun ang basihan ng pagiging citizenship mo eh. Yung ang tatay mo, nanay mo, pareho Pilipino, di Pilipino ka nga. Di ba? Hindi pwedeng nanay mo, tatay mo, incheck, tapos pupunta ka rito, Pilipino ka ba? Hindi ka Pilipino. Maging yung mga nandiyan sa mawalang galang na, yung mga Filipino-Chinese, hindi naman yan yung sinasabi nating dumayo rito na mga nagwawalang ya rito, mga illegal, puro pogo, mga ganyan. Droga, kidnapping, lahat eh. Economic sabotage, di nagbabayad ng buwis eh. Mga kaibigan, di ba? I-invoke lang yan. Ba't kami magbabayad ng buwis? Illegal tong ginagawa namin. Meron bang illegal na nabubuwisan? Yan pa isasagot sa inyo yan eh. Di ba? Illegal nga eh. Ba't nyo bubuwisan? Luko-luko pala kayo. Di ba? Saan kayo nagbase ng ibubuwis nyo sa amin? Sige nga. Ang binubuwisan yun legal. Dapat yan pinapalayas. Dito, basta may pera, lahat eh. Tatanggapin eh. Kahit labag sa batas eh. Saan mo babase yung niyan? Yung pagbabayad ng buwis niyan illegal yan. Pag yan buwisan mo na rin yung Caracross. Yung tatlot wala. Diba? Yung sakla. Buwisan mo yan.
mga kaibigan. Ngayon, ano sabi natin? Yun nga, pag Pilipino, tatay mo, nanay mo. Yun ang batas eh. Oh, matagal nang sinasabi sa akin ng mga abogado yan eh. Sinabi ko lang dahil dito sa kaso ni Lopez. Ngayon, si Enrile, medyo nag-iba ng tono mula doon sa una niya. Babasahin ko sa inyo, ito si dating Senator, Senate President, Juan Ponce Enrile, meron siyang Facebook. Ako'y nagpapalo ron, kaya nabasa ko ito. At gusto kong basahin sa inyo. Siguro, after niyang sinabi to, gusto siya ngayong ipatawag ng mga sipsip sa Kongreso. At ang tatanungin naman, mga kaibigan, yung tungkol daw sa kung paanong naibalik sa mga Lopez yung ABS-CBN. O Beno, ano ba ang sinasabi ni Enrile, ni dating Senator Enrile, sa issue ng citizenship? Malabo nga yung citizenship, wala yun. Ha? Wala silang ron. Wala silang pwedeng hindi nila magagamit na dahilan yun para hindi po mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Kasi kung wala kang issue, dapat bigyan mo. Di ba? Sapagkat nakakomply sila sa requirements para sila mabigyan ng prangkisa. At dati na sila may prangkisa. Di ba, ginigit nga nung isang tulonggesman na ang buhay niya ng prangkisa, 50 years lang eh. 50 years pala eh. Kung totoo yung sinasabi niya bakit yung ibang istasyon na 50 years na rin nakapag-renew after 50 years? At isa siya sa pumirma para magawaran ng prangkisa ulit. O, kita ninyo? Mga loko mga kaibigan Ngayon, ito ang sinasabi. O di, ako simple lang Ito, niliwanag ni Enrile. Alam nyo naman minsan to si Senator Enrile, parang rin ito parang people power din yung utak nito Kung saan marami, doon siya pag malinaw na yung issue, kakampi na siya ron. Sabi niya, Gabby Lopez and his citizenship. Yun ang pamagat. The citizenship of Gabby Lopez alone is a weak ground to deny ABS-CBN Corporation a grant of a new franchise or to deny the extension of the old franchise of ABS-CBN. Sa Tagalog, kahit hindi naman mahirap unawain, pipilitin nating maisalin, ang pagkamamamayan ni Gabby Lopez lamang ay mahinang basihan para ipagkait sa ABS-CBN na mabigyan ng bagong prangkisa o kaya ay ipagkait ang extension ng kanilang dating prangkisa. I understand, naunawaan ko, sabi niya, that Gabby Lopez was born in the United States with parents who were both citizens of the Philippines. Naunawaan ko niya na si Gabby Lopez ay isinilang sa Estados Unidos at ang kanyang mga magulang ay parehong mamamayan ng Pilipinas. Under that factual situation, sa ilalim niya ng katotohanan yan, ng ganyang sitwasyon, Gabby Lopez at birth
si Gabby Lopez sa pagkakasilang ay natamo ang status of being a natural born citizen. Big sabihin, automatic, di ba? Of the United States by virtue of the principle of jus soli. Na ang ibig sabihin ay law of the soil or place of birth, which is generally followed to determine the citizenship of the United States. Kasi ang batas, pinanganak ka sa Amerika, kinikilala ng Amerika na ikaw ay citizen nila. Also at birth, ganun din, ha? Nang siya'y ipinanganak, Gabby Lopez simultaneously acquired, sabay anyang natamo ni Gabby Lopez the status of being a natural born citizen of the Philippines. Sabay niyang natamo yung status bilang natural born citizen ng Pilipinas by virtue of the principle of jus sanguinis, na ang ibig sabihin, law of nationality or ethnicity or blood, which is generally followed to determine Philippine citizenship. Gabby Lopez and all Filipinos similarly situated like him was never required under our Constitution to elect and choose which of his two citizenship he would retain or follow. Si Gabby Lopez Anya at ang sino mang at lahat ng katulad niya, nasa katulad niyang sitwasyon, ay hindi required, hindi kinakailangan sa ilalim ng saligang batas na pumili kung alin sa kanyang dalawang citizenship ang kanyang pipiliin na maging, di ba? O sundin. Both citizenship, sabi attached to him at birth without him making any choice or act. Dahil yun, pareho niya citizenship, nakaano na sa kanya, nakakapit na sa kanya yun. Simula nang siya isilang. Nang hindi siya pumipili, o walang nagsabi sa kanya, pumili ka. Di ba yung ginagamit ko nga minsan na halimbawa na madalas ko ring marinig kay Kauding Bartolome nung nabubuhay. Kung halimbawa lang na ang isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina ay matatanong, mai-interview natin. At para tanungin sa kanya, kung paglabas mo dyan sa tiyan ng nanay mo, kung sila'y mula bago pa lang isilang ay makapamimili na ng pagkamamamayan nila, ng nationality nila. Kung pwede lang yon, madalas sabihin ni Kauding Bartolome, wala sigurong pipiliin na siya ay maging Pilipino kapag ka ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Pagka ganito ang kalagayan ng mga Pilipino. Ngayon, tutuloy ko to. From the viewpoint of US law, he is a natural-born American. At the same time, from the viewpoint of Philippine law, he is a natural-born Filipino. Pareho niyan citizen yun. Pareho niyan pwede yun.
Kasi hindi naman niya hinahanap yung kusa yun eh. Di ba? Under the law, kusa na yun eh. Automatic eh. Mga kaibigan eh. At this dual citizenship is, in fact, recognized by our Congress under the dual citizenship law passed by it. And so, under those circumstances, I personally believe that Gabby Lopez is qualified to own and manage a mass media broadcast business in our country. Ang kinaiinis natin, si Gabby Lopez gustong palitawing hindi pwede, kahit pwede, di ba? Pero itong mga incheck, pwedeng magmay-ari dito sa atin. Katunayan, gumagawa na sila ng batas. Ito'y pataksil pa nga eh. Itong paggawa ng batas, nalabag sa konstitusyon. Ano yan? Yung batas na 100% foreign ownership na nakapasa na sa second reading. Sandali na lang, pwede nang magicin, kamukha nung anti-horror bill, mga kaibigan. Na hindi pa napapasa, marami ng biktima. Nambibiktima na. Ginagawang retroactive. Ito, mas masahol pa. Wala pang Di ba yung retroactive yung ginawa nun judge, in-apply nun judge na cyber libel? Wala pa yun eh. Oh. Ito, sabi, tuloy ko, sandali na lang naman ito eh. Itong kay Enrile. Pwede siya magmayari, sabi. Under a provision of our constitutions which says, the ownership and management of mass media shall be limited to citizens of the Philippines. Oh. Legal eh. Tapos, nag-comment siya sa sarili niyang post, si Senator Enrile. Sabi niya, my purpose is not to side with anybody. Kasi baka mapagbintanganan siya. Di ba? Sabi niya, ang layunin ko hindi para pumanig kung kanino man. My purpose is to clarify. Ang layunin niya para liwanagin a factual situation under our Constitution. Kung ano yun talagang sinasabi ng Konstitusyon. Nasasaad. My personal bias, likes and dislikes, friendship or enmity, personal interest or otherwise, do not play any role in my legal studies. Hindi raw niya isinangkot dyan yung yung personal niya, o yung hindi niya, ayaw niya yung tao. Katulad natin. Yun naman talaga ginagawa natin eh. Kasi hindi ako nagbabase sa partido. Yung partido, party lang yan. Sa partihan lang yan. Nagbabase ako sa tao. Sa track record ng tao. Pag masama, huwag mo iboto. Pag maganda, piliin mo. Kaya nga sinasabi natin dapat wala ng Marcos, wala ng Aquino. Huwag tayong umikot sa issue na yun dahil nadidistract tayo. Nalilibang tayo, hindi natin alam, sinasakop na tayo ng mga dayuhan. Hindi ko kailangan niya, mga basher. Aanin ko yan. Ba't ko papansinin niya mga hinayupak na yan? Mas mahalaga itong issue Pananakop ito Kaya nila ginagawa yan para madistract tayo. Para hindi natin mapag-usapan at mahihatid ang ating pananaw sa mamamayan, sa iba mapunta. Di ba? Sa walang kakwenta-kwenta mapunta. Ano ba mas importante sa inyo? Di ba? Ang kapakanan ng bansa natin, dapat. Dapat meron kayong
konting Bonifacio sa katawan, may konting Jose Rizal ka, di ba? Hindi dapat mawala sa mga Pilipino yan. Katulad ng ginagawa ng gobyerno, pati ng edukasyon, di ba? Ng DepEd. Puro traidor sa bayan ang marami sa nasa gobyerno ngayon. Oh, sabi ni Enrile, wala yan sa akin. Yan binasi ko sa aking pag-aaral. Sa legal na pag-aaral. I approach the issue without any bias or prejudice to render what I believe to be the correct legal position in a given actual situation. Nag-comment nga ako dyan Nagtanong ako sa kanya dapat supalpalin niya yung Kongreso. Gamitin niyang basihan yung ipinapasang batas dyan, yung niluluto na 100%. Lumabas naman sa pahayagan yan May number yung bill niyan ba't di niya banggitin yun? Bakit nyo kung talagang ayaw nyo ng American, kung talagang bawal sa konstitusyon yan, mas bawal yung ginagawa nyo Alin? Gumagawa kayo ng batas na labag sa konstitusyon. Sa konstitusyon, bawal magmay-ari ang mga dayuhan. Ng anumang negosyo na may kaugnayan sa media, communications, at saka mga public utilities. Sipin mo, papasakamay mo yung public utilities katulad ng tubig tsaka Meralco. Di lalo na, Pilipino na nga winawalang hiya tayo At matagal ko na rin sinasabi, ni walang nagsasalita sa pag-aabuso ng mga Meralco, ng Maynilad. Ito Hanggang ngayon, ewan ko kung ano naging pasya sa ECQ, ihigpitan o luluwagan. Huwag nyo na luwagan. Sikipan nyo na. Ituloy nyo na hanggang 2022 para magkaalaman na. Total, wala namang gagawin yung mga Pilipino Di ba? Di sa bahay na lang. Di ba? Marunong naman magtiis yung mga yan mas gusto ko nga yun Yung magutom na, at least sabay-sabay tayo magutom. Di ba? Wala lang. Huwag lang tayo maunahan ng ng the big one na sinasabi. Lahat naman ng sinabi natin, nagkatotoo. Noong isang araw lang merong nawaglit ko yung balita sa ibang bansa na nagsasabi, ang dapat paghandaan ngayon ng buong mundo, yung food security. Di ba tagal ko nang tinatalakay niyan? Sabi ko nga sa inyo, baliwala sa akin yung kung sino yung presidente dati, inaangahan ko yung mga magagandang ginawa nila. Yun naman talaga ang dapat mo lang kunin Di ba? Wala Itinuloy dito, importasyon ng bigas. Alam nyo ba na hindi tayo makapag-import ngayon ng bigas sa Thailand? Sa Vietnam? Wala na mag-i-export sa atin. Ano mangyayari sa atin? Hindi tinulungan ng mga magsasaka Bakit? Mas madaling pagkakitaan yung importation Hindi na sila mapapagod mag-isip ng programa para tularan yung Masagana 99 na naging successful. Kaya nila sinasabing hindi successful yun, hindi sila kumita ron. Mga kaibigan, saan sila kikita? Sa importation. Importation lagayan lang yan Sipin mo, per tonelada niya, magkano ibayad sa inyo? Bigyan ka ng 1,000, ilang milyong tonelada yan? Yung importation. Sipin mo, sa 1 tonelada, metric ton, Isang metric ton, merong kalimbawa na lang. Maliit to estimate lang 1,000. Maliit yan, $1,000. Kung 1,000,000 yung metric ton sa isang taon, magkano yun? Ang laking pera nun. Dollar yun. Kaya ayaw nilang tulungan ng magsasaka. Ano mapapala namin sa magsasaka? Di ba? Mahirapan pang dyan
gobyerno dyan kasi gagamitin mo yung proseso eh. Maraming mapapagod eh. O eto, nakaupo lang ako. Ang laki ng kickback ko riyan. Ang laki ng kotong ko dyan. Di ba? Pwede ko pang padagdagan yan. Kaya niligal yung importation ng bigas, di ba? Lagayan. Kinakartel ng malalapit sa kusina. Ngayon, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo itong mga politiko, ikukumpara nyo kaming mga nasa radyo, mas marami naman kaming puhunan kaysa sa mga yan. Hindi nga lang namin hiligan tumakbo. Di ba? Oh, mga kaibigan. Kami at least may puhunan. Yung mga nagsipagkandidato na yan, ano yan? Ano na ipaglingkod niya sa bayan? May naiambag ba yan bago sila naging mga kandidato? Nag-artista ka, halimbawa si Erap ka. Bida sa pelikula, kontrabida sa politika, di ba? Pag nakaupo, masahol pa sa masahol pa sa kwan kay Hitler eh. Kasi yung hindi nagawang kawalang-yan ni Hitler, nagagawa dito sa Pilipinas, baka kala ninyo. Si Hitler ba lumipol ng mamamayan niya? Ang nilipol ni Hitler, puro dayuhang mamamayan. Di ba? Hindi siya lumipol ng, kaya niya nga nililipol yung ibang mamamayan, gusto niya, magkaroon ng dugong aliman lahat, di ba? Oh, mga kaibigan. Nilipol niya yung mga, lalo na yung mga Hudyo. Oh. Pero kung tutuusin mo ngayon, ang nililipol ngayon, mga Pilipino. At mga dayuhan, ang silang nagaharing uri dito sa ating bansa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! At alam nyo, kung sa bagay, tama rin yung sinasabi ni Reza. Hindi kami ang kalaban nyo. Ha? Kalaban natin ngayon, lalo-lalo na ngayon. Inchik ang kalaban natin. Ang kalaban natin ngayon, yung susunod na eleksyon ay ilalagay na ng China. Kontrolado na nila. Kung sa bagay atin na mo iyang mga produkto ng inchik, nagtataka ako sa mga Pilipino Pagdating sa pera, bulag na O, kita mo, ano nangyayari ngayon sa media? Hinaharas na ang media. Talaga namang baluktot Meron din baluktot Tingnan ninyo. Yung mga TV lang kanina na nonood ako. Alam nyo commercial nila? Huawei. Anak ka ng mga kaibigan, ang ang commercial mo, Huawei? Anak ka ng Anak ka ng Anak ka ng Mga kaibigan. Samantalang sa ibang bansa, sa Canada, binan na yan Sa Amerika, ban na yan Huawei Pagkatapos tayo rito na nilalapastangan ng ating bansa, nilulupig tayo ng mga inchik, sinasakop ang ating mga teritoryo, at nandito na sila, nagagawa na nila lahat ng gusto nila. Tinatangkilik pa rin ninyo kapalit ng pera? Hindi ba? Ikinuwento ko na sa inyo minsan anong panahong nandoon ako sa isang himpilan, babanggitin ko na, DWBC. Merong kumausap sa amin na Chinese na commentator. Pero siya, Filipino-Chinese.
Ang pangalan pala nung Quintin. Quintin Go. Oh, mga kaibigan. Pinakilala sa akin ni Kauding Bartolome, ni Yumaong Kauding Bartolome. Magkasama kami sa istasyon, DWBC. Pinakain kami, pinakapi kami, nagkwentuhan kami. Sabi, kanyuan niya, pinakikinggan, kayong dalawa, doon sa Binondo. Sabi ko, paano maintindihan kami ron eh? Mga child. Hindi, sabi niya. Sinasabi ko sa radyo eh. Inchik yung ano niya, naririnig ko siya, nasa ibang istasyon siya eh. Pinakinig niya sa amin eh. Ngayon, gusto niya raw mapabilang, mapahanay sa amin ni Kauding Bartolome doon sa istasyon. Kaya gusto niya doon bumili ng programa. E di, pagkatapos nung kumain kami, nagpunta na kami sa istasyon. Ang sabi ni Kauding Bartolome sa akin, ikaw na niyang magsama sa kanya doon kay Mrs. Kasi mabait sa akin yung may-ari nun, yung mag-asawa, tsaka yung anak. Ang mabait, parang hindi ibaturing sa akin, parang anak din. Kaya parang magulang ko rin yun. Sina Mrs. Hodrial, tsaka si Benny Rebueno. Hodrial. Sabi ko, Anya, ano bang kailangan, Percy? Ito po may kasama ako. Ano bang kailangan niya? Bibili daw siya ng oras. Tinanong ni Macy, sabi, ano ba yung programa niyo? Sabi, Chinese o. Sabi ni Mrs. kagad, hindi, nako, ayaw namin na inchik dito. Isipin mo yun, oh. Ganun manindigan. Anong pera? Magbabayad eh. Black timer eh. Mga kaibigan eh. Wala pang walang sali-salita. Ha? Sinabi na, tinanong lang ang programa. Ano ba yung programa nyo? Inchik. Hindi. Ayaw namin ng inchik dito. Parang sinabing ayaw ko yung pera mo kahit na, ha? Mga kaibigan. Ngayon hindi eh. Ngayon ang lulupit ng mga Pilipinong landowner, mga nagpapaupa. Kapag ka uupa incheck, palalayasin yung nakatirang Pilipino. Kasi hindi na makakabayad yun dahil tataasan niya na upa eh. Mataas ang offer. Sipin ninyo yan. Bakit nangyayari yan? Kasi ang mga edukasyon natin ngayon. Kaya naipagmamalaki ko kahit ganito lamang tayo, yung mga kaidaran natin, yung mga kapanahonan natin, kasabay natin, hindi kami katulad ng mga henerasyon ngayon. Napakalaki ng pagkakaiba ng henerasyon namin sa mga sumunod pang henerasyon. Lalo ngayon. Nawala na ang pagmamahal sa bayan. Nawala na yung pinatay na ang simulain ng mga bayani na kung wala sila, wala tayong kalayaan. Di ba? Nagtamasa tayo ng kalayaan. Dahil kina Jose Rizal, Bonifacio, sino pa? Luna, di ba? General Luna. Mga lahat ng mga lumaban sa gera. Mga kaibigan, para sa ating kalayaan. Isipin mo, di ba, dapat hindi man tayo kasing talino ni Rizal, ay dapat nabubuhay sa ating mga damdamin, nananalaytay sa ating mga dugo, ang kahit man lamang konti, patak ng dugo, na ibinuwis nila Dr. Jose Rizal, nila Aguinaldo at ng marami pa nating bayani. O ni Bonifacio, at marami pang bayani para sa tinamasa nating kalayaan. Bakit?
Kasi po, ang mga nasa edukasyon natin ngayon, pinapatay pati lingwahe natin. Ayaw na nilang ituro sa mga nagsisipag-aral ngayon at sa mga bagong henerasyon ngayon. Ayaw na nilang magmahal sa bayan. Itong mga kabataan ngayon. Kaya ayan, pikit mata o dilat man ang mata ay tinatanggap. Mga kaibigan, ang paglupig sa atin ng harap-harapan, konting-konti na lang. Mga kaibigan, konting-konting panahon na lang. Magigising tayong lahat. Inchik na. Para na tayong Hong Kong na pinatatakbo ng China. Mabuti pa ang mga taga-Hong Kong. Ayaw nilang pumayag. Mabuti pa ang kapwa nila inchik sa Taiwan. Ayaw pasakop sa kanila. Tayo, inchik ba tayo? Ha? Hindi ba tayo nang galing kay Rizal? Hindi ba Naku po, mga kaibigan. Wala nang halaga ang mga pinaglaban ng mga bayani natin. Hindi na itinuturo sa paaralan. Kaya merong grade 1. Isang klase ng grade 1. Tinanong ng teacher, bagong pasukan. Sino, class, sino nakakakilala kay Jose Rizal? Walang sumagot. Pero may isa naglakas ng loob, nasa likuran. Nagtaas ng kamay. O ikaw, kilala mo ba si Jose Rizal? Ma'am, baka lumipat na ng ibang section. Anak-anak po. Mga kaibigan, pati Tagalog, Pilipino, bawal lang ituro. Inalis na. Pero in-check, pwede raw ituro. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Doropot, mga kaibigan. At saka ngayon, wala na. Yung mga ibinabala ng mga makabayang manunulat na dati tinuturo sa eskwela. No limitangere el filibusterismo. Yung original, hindi yung distorted na salin. Yung Florante at Laura, tinuturo pa ba yan sa inyo? Ha? Yung aklat ni Francisco Baltasar, tinuturo pa ba ngayon yan? Hindi na. Kasi nga po, ay dinidiscourage na ng mga namumuno sa gobyerno na ang mga tao ay magkaroon ng mataniman ng pagmamahal sa sariling bansa. Kaya wala na tayong makikita ngayon ng mga kukonti na lang ang mga nagmamahal sa ating bayan. Hindi namang lahat Meron pa rin, pero konti na lang, mga kaibigan. Ha? Kaya ang nangyayari, tinan ninyo, itong mga commentator, yan, kamukha ni Kawal Di Carbonel. Iilan na lang kami, nasa radyo Yung iba kasi, kari-retire lang pala na balitaan ko. Pero masakit sa kalooban nila na wala kang gagawin. Hindi ka makapagsalita. Umibili ng oras sa radyo para lamang makagawa ng maliit na ambag upang makapagpahayag ng kanyang pagmamahal sa ating sariling bayan. Sabi ko nga, hindi mo maaawat ang isang tao. Ha?
na tumindig, lalo na marami nang ipinuhunan sa mahabang panahon na pagtataya sa kahit ilang administrasyong nagdaan. Hindi po tumigil kapag ka ang bansa natin ay nasa panganib. Katulad ngayon. Sipin mo, sariling pera, pinambabayad. Pag kinakapos na, hindi na alam kung paano pa niya maiaambag ang kanyang konting pagmamahal sa bayan para ito ay ibahagi sa ating mga Pilipino. Di ba, kaya ngayon, makikita mo, ang nauupo, puro palsipikado. Ang daming palsipikado sa gobyerno. Kung tutuusin mo, 99% ng nasa gobyerno, puro palsipikado. Mawalang galang na po. Ilan daang milyon tayo? Kung 100 milyon tayo, mahigit eh. 99% yun. Kukunti na. Paubos na yung species ng mga matitino. At wala nang umuusbong na matino dahil wala na yung pagmamahal sa bayan. Hindi na sila katulad ng dati, nung panahon namin, kahit public school lang kami. Kilala namin si Jose Rizal. Kilala namin si Andres Bonifacio. Di ba? May social studies, mga kaibigan, na subject. Kaya, ang mga kaedad natin, kahit papano, ay nataniman yan ng pagmamahal sa bayan. At kung papaano mamuhay ng wasto sa lipunan. Hindi ba? Pagkatapos, ang mga sumasalang para tumakbo sa gobyerno na mga politiko, ikumpara mo nga yan sa mga komentarista sa radyong kamukha ni Waldy Carbonell. Mga kaibigan, ano na iambag niyan? Si Waldy Carbonell, matagal po yan. Nag-hunger strike yan. Nanindigan yan labang kay dating Presidente Marcos. Nung panahon na yon, hindi ako kumbinsido sa kanilang ipinaglalaban, pero ginagalang namin ang paniwala ng isa't isa. Kahit pare-pareho kaming nasa radyo. Kahit magkaiba kami ng paniwala. Dahil importante yon, mga kaibigan. Sa lipunan na may nagsasalita ng hindi kumporme sa gobyerno. Importante yun. Para ang bansa natin ay manatiling malaya. Gaya ng kung ano ang ipinakipaglaban ng ating mga bayani. Di ba wala na si Francisco Baltasar, di ba? May libro, yung Florante at Laura. Sinulat niya yung tula na sa loob at labas ng bayang kong sawi. Yan ang hinahanap ko ngayon. Sabi ko nga kultura natin yan eh. Nung araw, ang mga batikos nasa pamamagitan ng mga tula ng mga panulat. Malalalim. Kamukha nila Rizal, di ba? Wala na ngayon yung mga balagtasan. Meron tayo niyan. Isang mahalaga yan sa kultura natin na pinapatay na. Wala na mga kaibigan Nangyayari ngayon ito, mga kaibigan, sa ating bansa, kung sino yung mga buhong, yun ang nasa pamahalaan. Kung sino yung mabuti, yun ang sinisiraan.
Si Leon Nilo. Ayan, ha? Si Chito Manalo. Ang dati kong nakasama sa Japan. Siya ay banda. Magkatabi kami ng club. Ang may-ari ng club na tinutugtugan namin pareho, magkapatid din. Ha? Pero si Chito ay matagal naglingkod sa Philippine Airlines at retirado na siya ron. Si Mike Madela, si Annie Town Draw, watching from London, United Kingdom. Julian Leiper ng Connecticut. Si Rafael Joaquin, Nonoy Salvador, oldies but goodies, musician din po. At ito ang ika nga may pakana kung ba't gumanda sound natin, di ba? Ito ponente, si Elsie Arguelles, si Corky Ginto, isang musician, veteran musician, si Leo Fintanaleon, si Virville Sapida, si Jenna Guzman Carillo. Pinababati natin sina Alex, Jenna, Alea, AJ, Jenita, Cesar, at Eli Cortez ng San Diego, California. Ang kaibigan nating Rudy Santos na banda rin po at dati hong original ng grupong Horoscope na ngayon ay nasa California. Rudy Santos. Si Ricky Alfonso, ang magiting na taxi driver ng Reno Taxi na laging naghahatid sa mga broadcaster. Ihahatid kang ligtas mula sa himpilan, pauwi sa bahay mo. Sino yan? Si Mang Lucio Casil lang yan. Kahit anong istasyon ka, huwag ka lang sa istasyon ng sa impyerno. Huwag ka lang sa impyerno pupunta, atid ka ni Mang Lucio. Yun. Si Rosemary Luxin Palermo. Yan. Si Nelly Tutor. Si Noel Añonuevo. Mabuti naman at umalis ka na dun sa istasyon na yun. Dami din sip-sip dun. Pagka ang istasyon ng radyo, di ka pwedeng bigyan ng prangkisa pagka tatanungin ka dyan eh. Saan mo gagamitin ng radyo? Para sa isang paniwala. Para sa ipagsilbi sa interes ng isang paniwala. Hindi ka na bibigyan. Kung ngayon ka mag-a-apply ng prangkisa. Bakit? Yung radyo, hindi tinatayo yan para sa paniwala ng isa. Para ipagsilbi mo sa interes ng isa. Kasi ang radyo kaya pinapayagan, itayo, at saka ang mga media, para sa maglingkod sa interes ng lahat. Inchendes? Well, naintindihan nila siguro yan. Kaya lang, nasa kanila na ang kapangyarihan pagka may prangkisa na. Pwede na silang lumabag. Di ba? Si Andres Bonifacio na ating katropa, si Raul Villanada, binabati natin, si Eden Cruz Payumo sa US Obey, si Anda Guevara, si Art Bell Jr., ang Bilao, Mr. Pajardo ng New York, Aida Trillana ng Paris, France. Si Luz Bimin Romana, watching from Tarlac. Siyempre, ang batikang musician, dating na vocalista po ng dating Abracadabra, si June Gases na nasa Guam. Si Alex Camacho, isa pang veteranong musician, Reynaldo Bonifacio
na nasa San Jose, California. Siya po ay kabilang sa bandang Halimaw noon, ha? Halimaw. Nomar Chavez. Kamag-anak niya kaya si Nomor Chavez. Nomor yung kakilala namin, si Nomor nawala na eh. Si Concepcion Ison Chulbo at saka si Ledge Chulbo, binabati natin ha. Si Sela Nelatno. Untalan siguro yon, binaligtad. Si Alan Nicolas, kung tatanong nyo, ba't wala na ako ron? Nanonood na kayo dito, tatanong nyo pa, wala na nga. Si Christian Ocampo Malonzo. Si Ismaeli Pabatini. Veteranong manunulat at broadcaster din yan. Si Malasa Patrick. Balita ko, nilipat na yung kabayo sa Bikutan May COVID daw. Nagpapanggap na may COVID para makatakas ba? Makalaya? Lilipat pa raw sana yan City Jail ng Maynila. Si Chuwin Laikot, si Boji Magkasi, si Mary Ann Reyes, si D. Mitchell, si Dante Rapis, si Alan Nicolas, si Edward Mabasa, si Liz Panaligan ng United Kingdom, Robin De La Cruz. Si Robin De La Cruz, nakita ko, nag-comment din kay JPE, Si June Ferrin, Edwin Javier, si Jimmy Reyes Montaos. Tsaka kanyang may bahay, Binabati natin. Si Gemini Santiago, si Gina ng Maynila, at ang mahusay na singer na si Miss Magnolia Sabas, si JDL, Santiago Rua ng Nagoya, Gerardo Retirba, si Dave Dumbrique, Sergio Herolaga, si Samang may bahay sa Amerika, Rosalina Santos, ang mahusay na gitarista ng FBC Rebirth, Family Birth Control Rebirth, Danny Trias, si Alvin Samson, nanonood from London, June Arbolado ng US of A, si Keng Romero, hindi naman niya kamag-anak yung nagdemanda sa Rappler. Bueno, mga kaibigan, medyo kapos na po tayo sa oras. Paumanhino sa mga hindi natin nabanggit. Bukas pong muli, alas 10 tayo magbabalik ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Magandang yumaga dito sa to. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap. Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman.
Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na